Morning, class. Before we begin with our discussion, let us pray first. Let us bow our heads. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise be the name of our Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. So once again, good morning. I am Riza May A. Agatito, 3A Electronics. Um, I will be your instructor for today. Okay, since ang motivation natin is not applicable in online class, so i-skip na natin ito. So now, let us proceed with our activity. So our activity is called Wheel of Fortune. So in this activity, um, meron akong prepare na wheel kung saan um, lahat ng pangalan nyo is nandoon. So kung sino man yung matatapatan ng pointer or ng arrow, siya yung magbibigay ng insight and ideas about doon sa picture na ipapakita ko. So naiintindihan ba, class? Okay. Kung hindi kayo swerte sa raffle, baka dito mabunot na kayo. Masaswertehan na kayo, class. Okay? Punta na tayo sa ating unang maswerteng mabubunot. So, congratulations! Ikaw ang unang nanalo, Landanyo Criza. So, Criza, ito ang picture. So, yan. So, Criza, ano ba yung idea mo, insight mo sa picture na ito? Okay, thank you, Criza. So, let's take a look kung tama ba yung idea mo or kung ano ba yung tawag dito. So, very good, Krisa. That is a compass. Okay, sunod naman tayo doon sa next na mabubunot. Okay. Congratulations, Janeline Nolial. So, Janeline, ito naman yung para sa'yo. So, yan. So, ano yung idea mo dyan sa picture na yan? Okay, thank you, Janeline. So, tingnan natin sa next slide kung ano ba yung tawag sa picture na yan na pinapakita ni ma'am. So, that is an erasing shield. Okay, thank you, Janeline, for your answer. So, next naman tayo sa ating last na maswerteng mabubunot. Okay. Congratulations, Bustamante Villame. Okay, Villa, ito naman yung picture para sa iyo. Yan. So, Villa, ano yung idea mo about dyan sa picture pong yan? And ano ba yung tawag dyan sa picture na yan? Okay, Villa, thank you. Thank you for your answer. So, in the next slide, titingnan natin kung ano ba yung tawag sa picture na yan. So, that is a T-square. Okay, thank you, class, doon sa mga nabunot. So, as we further discuss the discussion, so doon natin malalaman, aalamin natin kung tama ba yung mga sinabi nyo about dyan sa mga pictures na yan, yung mga tools na yan. Okay, now, let us proceed with our discussion. So, our discussion is covered by Lesson 6, Technical Drawing and Drafting. And particularly, we are going to discuss about the common drafting tools used in industrial arts. So, for us to be guided in our lesson for today, we have 3 objectives. So, here are objectives. So, first, we are going to identify the tools used in technical drawing, know their functions and uses, and perform how to use common drafting tools used in industrial arts through making an orthographic projection.
So first, let us define what is industrial arts. So industrial arts is an educational program that features the fabrication of objects in wood or metal using a variety of hand, power, or machine tools, and industrial arts are commonly referred to as technology education. So sabi po dito, ang industrial po is isa siyang program kung saan dito po involve yung paggagawa natin ng mga woodworking, mga metal workings, and iba't iba pa. Marami pang iba. Gamit ang mga iba't ibang mga hand tools, mga power tools, and mga machine tools. So next, let us define naman kung ano naman ang technical drawing. So technical drawing is a graphic representation of a real thing, an idea, an object, a process, or a system, using a universal language consisting of graphic symbols, and it describes the process of producing pictorial representation of a designer or engineer's vision into a physical form. So sa madaling sabi po, ang technical drawing is ginagamit siya para po magkaroon ng detailed na design and kung ano ba yung magiging itsura or ano yung itsura ng gusto mong project. For example, sa mga buildings, through technical drawing, dito natin makikita kung ano ba yung design na gusto mo doon sa project na ipapagawa mo. Ang technical drawing po is siya yung nagsiserve as the plan and yung magiging communication ng client sa mga engineers na gagawa ng project. So, specifically po, yung example ng technical drawing is yung paggagawa po ng floor plan. Yan yung example ng technical drawing. So, yung floor plan is siya yung nagsiserve as tinitingnan ng mga engineers kung ano ba yung design na gustong ipagawa ng kanilang mga client. So, bakit nga ba kailangan ng floor plan? Baka siguro yung iba sa inyo nag-iisip kasi yung iba naman nakakapagpagawa naman ng bahay kahit na walang floor plan. Yan yung mga kaisipan ng ibang tao. So, bakit nga ba importante na mayroong floor plan? Importante po na mayroong floor plan kapag gagawa po ng project, lalo na mga buildings, para po makita kung ano ba yung foundation or yung design ng bahay. So, sa floor plan po is makikita din kung ano ba yung design and maa-analyze agad kung may mga potential hazards doon sa gustong design ng client. So, kapag na-analyze ito, mas maaagapan bago pa gumawa ng building. So, magkakaroon ng redesigning ng project. So now, i-discuss muna natin kung ano ba yung mga iba't ibang tools and kung ano ba yung tamang paraan kung paano ito gamitin and kung saan ito ginagamit. So, drawing tools. Drawing tools are implements that are durable, permanent, and are handheld. So first, we have here a drawing pencil. So drawing pencil is one of the most important tools sa drafting. So itong drawing pencil po is meron siyang iba't ibang grades. Yung grade ng mga pencil is naka-indicate siya by letter and number doon sa may dulo ng pencil. Kasi po yung iba't ibang grades ng pencil is may iba't iba din pong pinanggagamitan or gamit. So now, here is the graphite pencil grades. So, makikita natin dito na from softest to hardest pencil grade. So, as we can see, the softer the pencil, mas darker yung grade niya. And kapag naman mas harder yung pencil is mas lighter naman yung grade niya. So, here are the hard pencils. So, ang example ng mga hard pencils are yung may mga grades na 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, and 9H. So, hard pencils are used kapag may mga extreme accuracy na required, especially po
kapag gumagawa ng mga graphs, mga diagrams, and mga charts. So, kapag po gagawa tayo ng mga diagrams, mga graphs, and mga charts, so ang dapat natin gamitin na grade ng pencil is 4H, 5H, 6H, or yung mga hard pencils. Kasi po, hindi po tayo pwedeng gumamit ng mga soft pencils. Kasi nga, kapag gagawa tayo ng mga graphs and diagrams, is kailangan natin ng extreme accuracy. Okay, next, we have the medium pencils. So, examples po ng mga medium pencils are grades with B, HB, F, H, 2H, and 3H. So, ang medium pencils naman po are used for general purpose work in drawing. For example po, ang mga ginagamitan ng mga medium pencils kapag nag-sketching and nag-shading. So, mga medium pencils naman po yung dapat na ginagamit natin. Okay, next, the soft pencils. So, examples po ng mga soft pencil grade are 9B, 8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, and 2B. So, ang mga soft pencils are too soft to be used in technical drawing. They are very useful for artwork of various kinds. So, ang mga soft pencils naman po, for example po, yung mga ginagamitan naman po nito kapag kailangan natin yung mga bold and excessive lines. So, ano ba yung importance ng paggamit natin ng tamang grades kapag nagdo-drawing? So, unang-una, ang line quality. So, yung mga iba't ibang grades, nagpo-produce din sila ng iba't ibang line weights or iba't ibang kapal ng texture. So, kapag maling grade ng pencil yung ginamit nyo, is maaapektuhan yung overall appearance ng inyong artwork. And pangalawa, clarity. So, kapag right grade po yung ginamit nyo is may ensure nyo din na maganda, clear, and detailed yung pagkakagawa nyo ng inyong artwork. So, additionally class, alam nyo ba na noong 1795, naimbento ni Nicholas Jack Conte ang modern pencil. So, yung ginawa niya is minix niya yung powdered graphite sa clay para maka-create siya ng iba't ibang pencil grades. Okay, next naman tayo. Okay. So, here are the minimum requirement for a drafting student. So, for 4H, ginagamit naman siya for repenciling, light finish lines such as center lines, mga dimension lines, and mga visible object line. So, for 8H naman and sa F, ginagamit naman to for all lettering and freehand work. So, kapag 6H naman, ginagamit naman to for light construction lines and layout work where accuracy is required. And kapag gagawa ka naman ng mga visible object lines, so, yung grade ng pencil na gagamitin mo is dapat 2H. So, paano nga ba yung tamang paggamit ng drawing pencil? So, first, pick a pencil. So, dapat, kung ano man yung project na gagawin mo, is dapat alam mo kung ano ba yung tamang pencil grade na gagamitin mo. So, second, hold comfortably. Third, vary pressure for different lines. So, dapat alam mo kung paano yung tamang paghawak ng pencil or yung tamang pagpalapat mo ng pencil doon sa drawing paper mo. And lastly, sharpen as needed. So, kapag mapurol na yung pencil na ginagamit mo, you can sharpen it. Okay, next. So, ano naman to? So, this is technical pen. So, technical pen, a specialized instrument used by an engineer, architect, or drafter for architectural, engineering, or technical drawing. So, hindi lamang drawing pencil yung mga ginagamit ng mga architects and mga drafter kapag gumagawa sila ng mga technical drawing. And sila din ay gumagamit ng technical pen. So, ang mga technical pen po is meron din po siyang iba't ibang grades. Kung sa drawing pencil is malalaman mo yung grades nila through doon sa letters and numbers. Dito naman sa technical pen, meron siyang naka-indicate kung
ilang millimeter yung technical pen, kung gaano kakapal, kanipis yung kanyang sulat. Okay, next we have the triangular or metric scale. So, ang triangular or metric scale naman is yun naman yung tool generally used for reproducing a drawing in an enlarged or reduced form to some regular proportion. So, yung mga architects naman, or tinatawag din naman itong architect scale, is commonly din siyang ginagamit kapag gumagawa ng mga general drawings. Ang function nito, yung main function nito is to reproduce the measurement of an object in full size, to reduce the size and enlarge size. So, yung mga example ng mga drawings kung saan gumagamit po yung mga architects ng triangular metric scale is kapag gumagawa sila ng mga floor plans. So, yung mga triangular scale is nakakatulong siya para ma-measure yung mga room dimensions, yung mga pintuan, yung mga location ng mga bintana. Then, ginagamit din siya sa mga elevations. Kasi yung scale, yung metric scale is ini-ensure na yung accurate representation ng building heights and yung features nito. And pwede din siyang gamitin sa mga cross sections. Kasi yung mga triangular scale is an aid in measuring structural elements. So next, so paano nga ba ginagamit ng tamaang metric scale? So we have first, select the appropriate ratio for your drawing. Example, 1 centimeter is to 1 meter. So ang mga measurement ng metric scale na may 1 centimeter is to 1 meter is ginagamit siya sa mga architecture and engineering for planning po ng mga structures like buildings and yung iba pa nilang mga projects. Example din, kapag yung measurement naman ng metric scale na may 1 centimeter is to 0.5 meter, ginagamit naman ito para sa mga detailed plans ng mga interior designs, and pwede din siya sa mga buildings. So, next na gagawin, kapag gumagamit ng metric scale, place the 0 point at the start of the measurement. And third, read the measurement at the end point using the selected ratio. And lastly, use the scale to draw accurately according to the chosen ratio. So, ano ba yung importance kapag ginamit natin ng tama ang metric scale? So, una, kapag tama yung paggamit natin ng metric scale, kapag sinunod natin yung zero, doon tayo magi-start sa 0 point, and doon naman sa magtatapos sa endpoint, yung selected ratio mo, is magkakaroon ka ng accurate calculations and conversions. Magkakaroon ka rin ng uniformity ng iyong measurements and ng iyong mga calculations sa iyong product or project design. Okay, next. Naintindihan ba, class? Okay, very good. So, mukha namang nakikinig kayo. Okay, next naman tayo. So, we have the erasing shield. So, ito yung binasagutan natin kay Jeneline ba yun? If I am not mistaken. Okay, so, erasing shield. So, this tool is made up of metal with irregular holes. It is useful tool to protect the rest of the drawing when clearing up smudges, unnecessary pencil lines, and other erasures. So, basically, ang erasing shield po, based from the definition or yung use niya kung saan siya ginagamit, is ginagamit po yung erasing shield kapag yung mga engineers or mga draftsmen is may mga buburahin silang mga maling na ilagay doon sa work nila. So, inilalagay po yung erasing shield na yan doon sa part lang na i-erase niya, ilalagay dyan sa may kung anong shape, kasi meron naman siyang different shapes diyan sa erasing shield. So, ilalagay dyan yung gusto niyang burahin para yung purpose kasi niya is kapag nag-i-erase nung particular lang na part, is yung ibang part is hindi mabubura or hindi
madudumihan yung ibang part ng drawing or ng plan. Mapuprotektahan nung um, erasing shield yung ibang or yung the rest of the drawing kapag nag-i-erase ng drawing or yung mga specific parts lang ng drawing. Okay. So, paano nga ba ginagamit ang erasing shield? So, dapat po alam natin kung paano natin gagamitin ang tama ang erasing shield. So, first, place the shield over the area. So, ilalagay natin yung erasing shield doon sa area. Choose the right cutout. Ito na nga yung sinasabi ko na kung anong shape yung i-erase nyo, isahanapin nyo doon sa erasing shield. Kasi meron naman siyang iba't ibang shapes. Third, erase carefully inside it. And 4, adjust as needed. So, doon na kapag nahanap mo na yung tamang shape noong i-erase mo is pwede mo na siyang i-erase and kapag kailangang i-adjust, you can move it na lang po. Okay, next po, we have the T-square. So, ang T-square naman is drawing instrument siya. Ginagamit naman ito kapag gagawa tayo ng mga horizontal lines. So, additionally po, ang T-square is napatent siya ni Eugene James Stone noong 1877. So, ang T-square is ginagamit siya for guiding triangles kapag gagawa ka ng mga vertical lines and madami pang iba. Ang T-square po is pwede siyang gawa sa kahoy, pwede din siyang gawa sa plastic, or pwede din siyang combination ng wood and plastic. So, ang T-square po is meron siyang tatlong types. Una yung adjustable or movable head. Pangalawa yung fixed head. And the other one is detachable or removable head. So, iisa-isahin natin kung ano-ano ba yung pagkakaiba-iba nila. So, we have here. So, first, we have the fixed head. So, the head is fastened due to the blade and it is used for ordinary work. So, ang unang type ng T-square is yung nakafix yung head niya dyan sa parang ruler niya and may head siya dito sa taas. So, yung purpose po ng fixed head, para magkaroon siya ng stability or it provides po ng stable na reference point para sa measurement because of this fixed head. And may ensure din natin na tama or precise yung measurement kasi hindi gumagalaw yung head ng T-square. And also, maiiwasan din natin yung mga errors kasi nga, kapag nakafix yung head is hindi siya gagalaw-galaw. So, next naman na type ng T-square is the adjustable or movable head. So, ang adjustable or movable head naman na T-square has one fixed and one adjustable head and used only for occasional drawing. So, ano ba yung sinasabi ditong occasional drawing? So, ang sinasabi ditong occasional drawing is kapag yung mga draftsman natin or mga architects natin is pupunta sila sa mga malalayong lugar, so mas madaling dalahin itong adjustable or movable head na T-square kaysa doon sa fixed T-square. Kasi nga mas mas flexible siya kaysa doon sa fixed T-square. So, ang kinagandahan naman dito sa adjustable or movable head na T-square is pwede mo siyang mai-adjust, pwede mo ma-move yung head niya, kung saan pwede mo siyang i-adjust sa different positions for precise measurements. And pwede ka din measure ng mga angles and mga dimensions. Just to, kailangan mo lang i-move or i-adjust yung head ng T-square. Kapag gagawa ka ng mga angle measurements or magme-measure ka ng mga angles, so, ang gagawin mo lang is i-move mo or i-adjust mo yung head niya and pwede mo siyang i-tilt kung ano yung desired mong adjustment niya para ma-measure mo ng maayos yung angle. Yung joint niya is aayusin mo. Yung block na ito sa may taas. Okay, next we have the other type of T-square, the detachable or removable head. So, ito namang detachable or removable head is designed for comfort when carrying the T-square. So, ang kinaibahan naman nito kung yung fix is nakafix yung head niya, yung isa naman is
nagagalaw-galaw mo yung head niya, ito namang last type ng T-square is natatanggal or nare-remove yung head niya. Kasi nga, dinesign ito para mas comfortable siyang i-carry kung saan man pupunta yung mga draftsmen or mga architects. Pero yung function niya is katulad din naman noong mga naunang or similar lang siya doon sa function ng may similarities lang doon sa function ng mga naunang type ng T-square. So, ang kinaibahan lang nila is yung iba-iba sila ng type ng head. So, next we have, so paano daw ba yung tamang paggamit ng T-square? So, una, place the T-square against the edge. Pangalawa, use the straight edge to draw lines. And third, slide it up or down for more lines. So next, we have the another tool, which is triangles. So triangles is a three-sided ruler which typically has two equal sides meeting at 90-degree angle and to a third side at 45, 30, including 60-degree angles. It is usually made of plastic and comes in different sizes. So karaniwan, ang mga triangles is ginagamit naman siya sa mga angles and sa mga sa pag-measure ng angles and sa pag-measure din ng distance. Pwede din naman siyang not only to measure but also to ilalagay mo yung measurement then idodraw mo kung ano ba yung gusto mong desired na angle. Kung gagawa ka ng mga right angle or sa design mo is merong obtuse angle, so pwede mong gamitin yung triangles kasi may mga nakalagay na siyang degree. So, pipili ka na lang doon kung ano ba yung desired outcome na gusto mo doon sa iyong plan or doon sa project na ginagawa mo. So, paano naman ang tamang paggamit ng triangle? So, una, so may additional information pa pala dito. So, if in use, the base of the triangle must rest on the blade of the T-square. Drawing a line always starts from the point near the base going upward. Commonly used triangles are 3 by 60 degrees, 45 by 45 degrees. Okay, so ito naman yung kung paano ba natin gagamitin ng tama or paano ba yung tamang paggamit ng triangles. So first, ipoposition mo yung triangle. Sinasabi dito kung ano yung desired na position ng triangle na gusto mo is ilalagay mo doon. Align with a straight edge. Third, doon ka na magdodraw ng line kung nakuha mo na yung kung ano ba yung desired na angle na gusto mo. And fourth, rotate for different angles. So, rotate for different angles kung may additional angles ka pang gagawin. Okay, next we have compass. So, ang compass naman is a drawing instrument na ginagamit kapag gagawa tayo ng mga arcs and mga circles. It is used in a similar way to a divider. So, wag nyo pong i-misinterpret itong statement na to na it is used in a similar way to a divider. Similar way, yung sinasabi dito is, kasi po, ang compass is ginagamit naman siya kapag gagawa ka ng mga circles. While yung divider naman is kapag i-measure mo yung measurement ng isang drawing. Or ita-transfer mo or gagayahin mo yung measure ng isang drawing into another drawing. So, mamaya i-discuss pa natin para mas maintindihan nyo. Kasi ang compass and ang divider is parang magkamukha sila. Pero huwag kayong malilito sa itsura nila ha, or kung paano sila ginagamit. Kasi meron naman silang magkaibang purpose. So, let's take, yan. So, it is composed of one with a pen leg and the needle point leg being held together with a handle. This drawing instrument can be used for both penciling and inking. So, ang compass po is yung meron siyang dalawang leg kung saan yung isang leg is placement siya noong pen and yung other leg naman is yung needle. And meron siya ang angle or handle. So, here are the parts of compass. Yan. So, sa pinakataas, handle, yung hinge,
yung hinge, dyan sa hinge, dyan mo pwedeng luwagan mo yung hinge, tapos i-adjust mo sa dito yung desired na laki noong circle or arc na gagawin mo. And then, ito yung dalawang legs niya, saka left side, yung point, and sa kabila naman yung pencil, or yung pencil placement. So, paano nga ba yung tamang paggamit ng compass? Paano ba ito gagamitin ng tama? So, let's take a look. So, first, set the compass to your desired size. So, yun na nga. Luluwangan mo yung hinge. Then, i-adjust mo kung gaano kalaki yung gusto mong circle na gagawin. Then, ihigpitan mo ulit yung hinge. So, next, place the needle on the center point. So, yung purpose naman ng needle is ilalagay mo siya doon sa center noong paper mo. So, third, hold the compass steady. So, kailangan po steady yung paghawak nyo doon sa compass para hindi gagalaw-galaw or hindi pangit yung pagkagawa nyo na ang circle. So, fourth, rotate it to draw the circle. So, yun na nga, after, kapag na-set mo na yung desired size mo, na-i-place mo na yung needle sa center point ng paper mo, hawakan mo ng steady yung compass and i-rotate mo para makagawa ka ng circle or kung arc naman yung gagawin mo. Okay, next, ito naman ay ang divider. Okay, so nakikita nyo, magkamukha sila ni compass, pero magkaiba sila ng purpose. So, ang divider naman is a drawing instrument used when transferring measurements, dividing lines and arcs into the desired number of equal parts. So, ito nga yung sinasabi ko kanina, ang divider is ginagamit siya for transferring measurement. For example, may bilog. Then, hindi mo alam yung measurement noong bilog. Then, ang gagawin mo is i-adjust mo ito sa may gilid. Then, ipi-place mo siya doon sa bilog or pwedeng kung square. Then, itatapat mo siya doon sa bilog para malaman mo yung measurement nung circle and kung gusto mo siyang i-transfer or gumawa ka ulit ng panibagong circle. Kagaya nung circle na ginayahan mo ng measurement. So, divider can easily transfer accurate measurements by adjusting the divider points. Yun yung sinabi ko kanina. A constant correct practice is necessary before doing an actual work for a quick and easy control when used. So, ito naman, paano ba natin gagamitin ng tama ang divider? So, una, adjust the legs to the desired distance. Place one leg at the starting point. Third, pivot to measure or mark. And lastly, repeat as needed. So, para maintindihan natin lalo yung pagkakaiba ni compass and ni divider, yung procedure kung paano natin siya gagamitin is parehas pero magkaiba yung kanilaang purpose. Yung compass para gumawa ng mga arcs and circles and yung divider naman to transfer measurement. So, naintindihan na class? Okay, very good. So, next we have the protractor. So, protractor is a semicircular instrument divided into 180 equal parts, each of which is called degree. So, protractor is used to determine gradations of the degrees when measuring arcs, angles, and circles. High-quality protractor is usually made of plastic. So, ang protractor is pwede mo din siyang gamitin kapag magme-measure ka ng mga arcs, ng mga angles sa iyong plan, or ng mga circles. Then, pwede mo naman siyang gamitin kapag gagawa ka din ng mga angles. And ginagamit din siya para malaman yung mga distance or angles ng isang mga structure doon sa iyong floor plan. Okay, next. So, paano ba yung paggamit ng protractor? So, first, center the protractor over the angle's vertex. So, ang sinasabing angle's vertex is yung pinaka center noong protractor. May makikita ka doong bilog doon sa center ng protractor. Yun yung tinatawag na angle's vertex. So, second, align one side of the baseline. Third, read
the angle from the scale, and fourth, mark the angle if needed. So, kung ano yung desired angle mo or yung kung gusto mong angle is imamark mo. Okay, next we have the sharpener. So, pencils should be sharpened whenever they show sign of dullness. So, various type and designs are available in store for you. So, basically, yung mga sharpener is ginagamit siya para i-sharpen yung mga pencils na may mga sign ng dullness or mapurol. So, according to the history, yung pinakaunang na-record or na-patent na sharpener is gawa ni Bernard Lasimone noong 1828. So, ang ginawa niya dito is, yung design niya was featured with a small metafiles but was not particularly popular due to its efficiency. So next naman, si Thierry Des Estivox is nag-develop naman siya ng sharpener na meron lamang na single blade sa loob ng cone-shaped housing, kung saan tinatawag niya itong prism sharpener. And sa kalaunan, nagpatent din ng portable pencil sharpener si John Lee Love noong 1897. So ito namang portable pencil sharpener, ina-allow niya yung pencil for easier sharpener kasi nga portable siya. So ang ginagawa dito yung pencil is i-insert mo doon sa conical sheet kung saan meron itong blade na umiikot. So mas portable na yung na-imbento ni John Lee Love. Okay, so that would be my part. So any question, clarification, and additional information about my topic? Okay, none? So thank you, class. The next reporter or instructor will continue the discussion about the drafting materials and equipments. So that would be my part. Thank you and good morning.